Nakakalungkot na balita mga Kadaris Frankie. Ngayon araw ang schedule sa pagkuha ng mga beneficiary ni Daddy Frankie papuntang shelter o kung ano man yan, ahensya ng gobyerno ng DSWD. So marami ang naiyak, marami ang nalungkot dahil nanghihinayang sila mga ka-idol sa sinapit ng mga beneficiary na hindi even the beneficiary, hindi nila rin expected na ganun mangyari, na ang pagkukup pala ni Daddy Frankie sa kanila ay may hangganan. Bago natin pagpatuloy ang ating pag-uusapan ngayon, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Again, Kuya SMB Vlog. Alam naman natin mga ka-idol na ginawa ang best ni Daddy Frankie na mabuksan uli ang kanilang mga kinabukasan at masarado na ito na maging ang plano ni Daddy Frankie maging maayos ang kanilang journey ng buhay nila at pangarap punto por punto. Ganun po ang nangyari mga ka-idol na sa panahon ngayon talaga na siyempre mayroon tayong bansang Pilipinas na pinapairal kung ano man may batas na dapat sundin kahit sino man. So hopefully, kung ano man ang magiging rules, law, under ng DSWD para sa mga taong dapat tulungan, lalo-lalo na sa mga beneficiary ni Daddy Frankie, sana kung ano man ang nasanayan ng mga beneficiary ni Daddy Frankie sa pang-aalaga niya sa loob ng kanyang shelter, ganoon din ang ibigay ng DSWD sa kanila punto por punto. Hindi makulangan sa pangangailangan ng mga beneficiary punto por punto. Ganun lang po dun mga ka-idol, dahil kahit si Bandam ayaw talaga niya sumama. Kung sumama man lang daw siya, mangungupahan na lang. Sabi naman, kung ganun man lang, wag dito ka na lang sa shelter kung mangungupahan ka lang, sabi ng mga the team Daddy Frankie. So, sabi pa nga, kahit anong gawin natin, wala tayong magagawa. Kasi sabi nila, law is law. Batas ay batas. So, ang opinion lang din naman ng katulad po namin na gumagawa ng reaction, opinion sa aming napapansin sa loob ng pagcha-charity ni Daddy Frankie, isa na lang kahit papano makipag-coordinate na lang si Daddy Frankie to the DSWD kaya kahit paano may pagpatuloy ni Daddy Frankie sa legal na pamaraan. Ganun lang po doon yung point ni Kuya SMB mga ka-idol, kahit papano matuloy, continue ang pag-aalaga ni Daddy Frankie. But may patas tayo na kailangan talaga na sundin po yun, nire-respeto po yun, the team of Daddy Frankie. Sige, paubaya namin ang aming mga nakulimbat na mga tao sa lansangan na napabayaan po ninyo, ibabalik po namin sila sa inyo. Ibabalik. Hindi pwede ibalik. Ibibigay. Kasi hindi naman yan pinansin ng DSWD noon. Alright? Ganun lang po doon. Sana na tuloy-tuloy na po kung ano man ang nasimulan ng mga beneficiary ni Daddy Frankie, maituloy ng DSWD ng maayos na walang problema at walang sagabal na matupad ang kanilang mga pinapangarap sa buhay at mabuksan ito at mabigyan ng kulay. Ganun lang po doon yung point ang karamihan. Sabi pa nga ni Bantam, kahit medyo nagkakangiwi-ngiwi ang kanyang pananalita, banda dito, may sponsor, may pira, DSWD wala pira, pira doon idilis na bikurakot, agay talaga bakurakot. Anyway, ganun talaga ang buhay mga ka-idol. Lahat may hangganan. Maraming nandun yung hinanakit ni Daddy Frankie nangyari sa araw na ito, dahil ngayong araw ang sked nga ng pagkuha sa kanila ng DSWD. Sana na maging okay sila.
Sana ma-monitor din sila ni Daddy Frankie sa kasulukuyang kinakaharap ngayon ng mga beneficiary na nandun na sila, naihalo na sa karamihan under ng pangangalaga ng hindi DPWH DSWD. Dati under sila ng DPWH, bakit kaya SMD? Dahil ano sila sa langsangan, pabalik-balik kung saan silang bahay, hingi ng tulong, hingi ng piso, hingi ng dos, hingi ng pera, walang ligo, walang bihis damit. Pero si Daddy Frankie ang naging anghel ng mga beneficiary dahil napansin sila at naging tao sila. Noon, naging grasa sila. May nakapansin ba ng mga opisyal ng DSWD? May nakapansin ba na barangay official? May nakapansin ba na ng gobyerno? Di ba wala? Yun lang po ang nakakadismaya dun, mga ka-idol. Instead na yung gobyerno yung kumuha sa kanila sa lansangan, si Daddy Frankie ang gumawa. Tapos ngayon, yun ang gagawin nyo? Kahit ngayong mga hayop, mga kaidol, ilang buwan lang sa atin, napamahal tayo. How much more mga tao yan? Siyempre, napamahal na po dun si Daddy Frankie. Lalo yung mga close niya, si Bandam, si Oliver. Si Oliver siguro, aywan ko kung anong plano ng DSWD, o ibabalik na lang sa bahay ba? O doon muna kay Ansing, o yari. Ang DSWD susupport sa tingnan natin, mga kaidol. Abangan natin susunod ng mga araw, mga buwan, kung ano magiging nito. Dahil kung may kung pabayaan ng DSWD ang kanilang mga promises, ang kanilang obligasyon, yun na pong word na nakakahiya na sobra ang Pilipinas. So wag muna natin pangunahan ngayon, dahil plano, tingnan natin. Kasi maraming nagreklamo, mga kaidol. Magkano man lang bigay ng DSWD sa mga gustong magbigay ng tulong? May mga may humingi ng pambili ng gamot, walang maibigay ang DSWD. Anong sinabi nila? Pumunta muna kayo sa barangay kung saan kayo nakatira at humingi kayo ng barangay indigency. What? Emergency yun, kasi nasa hospital yung pasyente, kailangan na ng medisina para mabigyan agad ng gamot ng doktor kasi hindi kaya ng pamilya dahil sobrang mahal. Diba? Nasaan doon yung malasakit? Pero si Daddy Frankie, kapag nakikita niya na biling gamot para sa may gamot sa aking asawa na sa hospital, halimbawa, agad-agad nagbibigay. Humihingi ba si Daddy Frankie ng indigency mula sa barangay? Di ba hindi? Ganun po ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Kahit sa pagbigay tulong sa ating mga mamayang Pilipino, naghihirap, kailangan talaga ng proof. Yung malitang salapi. Di ba? Kawawang mga Pilipino. Sa hinahalal natin ng mga bagong pinuno na walang man lang kapuwang-puwang, walang kwenta. Hindi man lang makatulong. Sa lipunan o sa bansa man lang. Nakakahiya na po. Again, sa mga nandyan, don't forget to subscribe to YouTube channel Kuya SNB Vlog. The Daddy Frank is the best of the best charity vlogger of the Philippines. Walang kasing tulad. Hindi niya ginagamit ang mga maralita, hindi niya ginagamit ang mga beneficiary sa sariling interes. Yun ang ginagawa niyang paraan para makatulong ng ibang tao. Yun ang ginagawa niyang paraan para mas marami pa siyang matutulungan na ibang tao. May ganun ba ang DSWD? Wala. May malasakit ba ang DSWD? Wala. Nandyan lang sila sa pudo na yan dahil sa trabaho. Pero yung malasakit ang obligasyon ng malasakit sa mga mamayang Pilipino, wala. Feeling nagtatrabaho sila sa DSWD,
Pero wala naman ginagawa. Walang dapat nga madyan makipag-coordinate ang DSWD sa mga barangay official about that problem para maging maayos. Kasi ang nangyari, may kapabayaan. Ngayon, dahil nahihiya ang DSWD sa lugar nila, kinupkop. Dahil lalo in-interview ni Karen Davila. Napahiya sila. Mabuti pa si Daddy Frankie may nagawang tulong sa mga ganong tao. Pero ang DSWD, tahimik. Siguro may nakasita sa kanila, naapakan ang ego ng DSWD, ayan. Gumawa rin ng paraan. Kinuha ang mga beneficiary ni Daddy Frankie. Tama po ba yun? Tama, yes, nasa tama, nasa legal proseso. Pero wag naman ganung way na kailangan pa talaga may maggabay na ibang tao kung hindi mapansin ng mga vlogger. Hindi nyo kukunin. Kinuha nyo kasi nakahalata kayo na mayroon kami kapabayaan. Yun lang po dun ang point. May kapabayaan na nangyayari. May kapabayaan ng DSWD. Hindi lang dyan sa lugar ninyo kahit even in whole land of the Philippines. Meron mga ganyan na pinapabayaan lang na walang man lang malasakit ang DSWD sa mga ganong sakit at ganong mga problema. Maraming mga paraan pa sa gusto. Kung ayaw naman, maraming dahilan. Kung yun ang i-priority nyo, makakatulong pa kayo ng ibang tao. Diba? Hahangaan pa kayo ng mga mamayang Pilipino. Baka magbaw pang lahat ng Pilipino kung ganyan pang ugali nyo, DSWD. Kung makatulong buhay prinsesa. Kahit siguro, kahit si SND, magpapanggap ako na para alagaan nyo. At least hay. Di ba? Ganun lang po dun. Anyway, sa mga nandyan, sa mga bagong pasok sa aking channel, sa mga bagong nanonood, please don't forget to subscribe again this YouTube channel, Kuya SNB Vlog. Ang akin lang naman, ma-share sa inyo ng maayos at ma-share din sa inyo yung mga kaalaman na kung ano ba talaga ang nangyayari sa lipunan ng ating bansa. Hindi lang po ang DSWD ang may kapabayaan. Even in other ahensya ng gobyerno, meron yan. Meron. Ganito ngayon kagarapal ang Pilipinas. Pinapabayaan kung hindi mapansin. Kapag mapansin na, kasi nakakahiya sa kanilang trabaho, obligasyon nila, wala. Gagawa ng paraan na kunuhay na may ginawa ang DSWD, bablaan chup-chup, whatsoever, di ba? Nasaan na yung hustisya? Kung nasasaktan yung mga supporters kay Daddy Frankie, tayo, nasaktan dahil sa nangyari. However, si Daddy Frankie, di ba? May pinagsamahan sila ng ilang dekada, ilang taon. Tapos at the end, pag-interview lang ni Karen Davila, marami nga nagtanong mga kaidol, bakit noon, ibang vlogger, kagaya ni Tekram, in-interview ni Karen Davila, wala namang ganun na kinuha na mula kay si Tekram. Wala namang ganitong issue. Di ba? Dahil nag-boom talaga ang ginawang pagtulong ni Daddy. Kasi even the celebrity, shout out si Daddy Frankie. So, hindi lang mga kagay, mga OFW, yung nagbibigay ng sponsor kay Daddy Frankie, even the celebrity also. Napapahiya ang DSWD. Mas alam naman natin na number 1 charity vlogger of the Republic of the Philippines,
Daddy Frankie. Ha? Wala nang makakatalo dyan. Walang mga kalingap, pira-pira lang daw yan, sabi nila. Hindi galing sa akin ha, pira-pira lang daw. While dito naman kay Tikra, may issue naman about sa mga sponsors. But Daddy Frankie are virgin when we talk about issue. Di ba? Ganun lang po dun mga ka-idol. Kasi kapag may ginagawa tayong tama, no questionable. Lalo kung nakikita ng mga nakakapaligid sa iyo na tamang ginagawa mo, na may malasakit ang ginagawa mo, hindi sila magki-question. Pero kapag may ginawang isang leader na anomalya sa kanilang community, yun, lalabas ang issue. Yes? Kapag may ginawa, may issue. Pero kapag walang ginawa, walang issue. Doon na lang tayo magbase. Si Daddy Frankie, walang ginawa dahil nakabulastugan dahil walang issue. Pero si Val, ang iba dyan, maraming anik-anik na issue. Dahil may ginagawang kabulastugan na hindi nila tanggap. Alright? Dahil ang iba dyan, ayaw magpaapak ng kanilang ego. I am a founder here. I am the president here. I am the commander here. I am the founder of all purposes. Diba? Bakit ako magpapatalo sa inyo? Mga supporters lang kayo. Halimbawa lang yung ganung mga way. Yung ego nga. You know what? What do you mean? The ego of human being? Ganun ba? Yun ang mahirap po sa Pilipinas ngayon. I-share ko lang po sa inyo, sorry Kasi may isang tao lang naman na ginawa ang best na tumulong at mabigyan ng magandang buhay ang mga taong nasa lansangan, pero pinagkaitan pa. Pinagkaitan kaya ng tadhana or pinagkaitan ng naiinggit sa lipunan? Yun lang katanungan ng karamihan. Again, hanggang dito na lang po tayo mga ka-idol. Again, sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe sa YouTube channel Kuya SM Ray. SMD Vlog na malaom-laom. Agoy, mga taga Luzon, Visayas, Mindanao, mga taga Waray, mga Samar, mga taga Cebu, mga taga Napolbiliran, ng mga supporters ni Daddy Frankie Kaman. Ang katribo nyo si Kuya SMB na malaom-laom. Agoy, talaga pa. Please don't forget na, subscribe na. Atin to. Again, this is Kuya SMB para siguro na punto por punto, pack na pack and full na full. Have a good day everyone. Ingat ka. Bless na buhay po tayong lahat.